Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about longer temptation is stronger temptation. And our scripture is all about 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 17. NIV version. Do you know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with the prostitutes? Never. Do you not know that he would unitize himself with a prostitute as one with her and body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him and the Spirit. So, tungkol nga ba to saan? So, itong verse na ito is naglalarawan siya ng kahalagahan ng katawan ng isang Kristiyano bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Pinapaalala dito ni Pablo na ang ating mga katawan ay hindi dapat gamitin sa kasalanan tulad ng pakikiapid dahil tayo ay mga miyembro ni Kristo. Ang pakikipag-isa sa isang immoral na relasyon ay hindi naaayon sa ating spiritual na nakikipag-isa kay Kristo. So, dapat bilang mananampalataya, tayo ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan at umiwas sa mga tukso. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is intimacy with inclusive for Christ. So, yung ating pagkakaugnay sa pakikipag-isa ay dapat eksklusibo kay Kristo. Kumbaga, bilang bahagi ng kanyang katawan, tayo ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan at iwasan ng anumang uri ng immoralidad na nagpapahiwalay sa kanya. Pangalawa is Christian belong to the body of Christ. So, bilang mga mananampalataya, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, yung bawat isa sa atin ay may tungkuling panatilihin ang kabanalan at umiwas sa kasalanan na naglalayon sa atin sa Kanya. So, ang ating mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. So, last teaching is longer temptation is stronger temptation. So, yung patuloy na pagharap sa tukso ay nagiging mas malakas habang tumatagal. So, yung mga Kristiyano ay dapat maging alerto at mabilis na iwasan ang mga sitwasyon na naglalagay sa kanila sa tukso upang mapanatili ang kanilang kabanalan at relasyon sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa application. So, yung first application is do not expose yourself to temptation. Dapat tayo mga Kristiyano, huwag nating ilagay ang sarili sa mga sitwasyon na alam mong magiging mahirap labanan ang tukso. Kasi ang pagiging proactive sa pag-iwas ay makakatulong upang mapanatili ang ating kabanalan. Pangalawa is flee from all kinds of temptation. So, kapag naharap tayo sa tukso, mabilis na iwasan at humanap tayo ng ibang paraan upang lumayo. Kasi ang paglayo ay nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos at pagnanais na mapanatili ang ating kalinisan. So, last application is choose your crowd wisely. Dapat tayo pumili tayo ng mga kaibigan at kasama na may parehong pananampalataya at mga pagpapahalaga. Kasi ang pagkakaroon ng godly na mga tao sa ating paligid ay makakatulong upang mapanatili tayong malayo sa tukso at patuloy na magpakatatag sa ating pananampalataya. So, dadako naman po tayo sa ating discussion. So, our discussion is all about why is it important to surround ourselves in godly or with godly people. So, para kasi sa akin, ang pagkakaroon ng godly na mga tao sa ating paligid ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon upang mabuhay ng may kabanalan. Kumbaga, sila kasi yung nagiging gabay at kaagapay sa ating spiritual na paglalakbay. Kumbaga, ang kanilang presensya at mga payo ay makakatulong upang makaiwas tayo sa tukso at mapalapit sa Diyos. So, yung pagkakaroon kasi ng kapwa mananampalataya is nagbabahagi ng parehong pananampalataya at mga pagpapahalaga ay nagpapatibay sa ating spiritual na buhay at nagdudulot ng mas malalim na relasyon kay Kristo. So,
So, yung pag-iwas kasi sa tukso at pagpili sa tamang mga kasama ay mahalaga sa ating spiritual na kalusugan. Kasi ang mga kasama nating may takot sa Diyos ay nagbibigay ng tamang gabay at suporta upang mapanatili tayong tapat sa ating pananampalataya. So, ang kanilang mabuting halimbawa at mga salita ng karunungan ay makakatulong upang mapanatili ang ating kabanalan at pagkakaisa kay Kristo. So, sa pamamagitan kasi ng kanilang impluwensya is mapapanatili ang ating pagiging malapit sa Diyos at maiiwasan ang mga bagay na magpapalayo sa Kanya.